Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2031 Giant Wood Dojo. Gayunpaman, ang hindi alam ni Dao Master Jumo ay mayroon ng isang tao na tahimik na pumasok. Ang Sword Immortal clone ang umatake at pumatay sa mga tagapag-alaga na yun ngayon lang. Ngunit ngayon ang nakalusot ay ang Diyos na si Yesuan na nakasuot ng Void Spirit Armor. Bilang karagdagan sa pagiging immune sa lahat ng pag-atake ng enerhiya, ang Void Spirit Armor ay may sobrang defensive power. Bilang karagdagan, ang kakayahang maglihim ay nagbibigay kay Yesuan ng maraming kaganhawahan. Si Jumo Daoist, 4th grade Daojun, ay naaakit na ngayon sa Sword Immortal clone. Tingnan mo kung hindi ko sipsipin ang iyong higanteng puno ng buhay. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ng Diyos ni Yesuan. Ang higanteng puno ng buhay na ito ay konektado din sa iba pang mga higanteng puno ng buhay, kaya hanggat ang hilaw na espada ay nakapasok, maaari itong sumipsap ng buhay na diwa ng buong higanteng puno ng dojo. Paano ito magiging sobrang cool? Gayunpaman, hindi ito ang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng Daoist Master ng Giant Wood Dojo ang Sword Immortal clone bilang Pain. Hoy, bagay na aso, ang lakas ng loob mong pumunta sa aking higanteng kahoy na dojo upang maglaro ng ligaw, nanliligaw sa kamatayan. Isang malakas na sigaw ang tumunog, at ang lahat ng mga tagapag-alaga at matatanda ay naalarma. Walang masyadong tao sa Jumo Dojo. Karamihan sa kanila ay lumabas upang manghuli ng mga banal na hayop at pagkatapos ay nahuli sila pabalik. Bilang karagdagan, naakit sila sa atensyon ng Jumo Daoist, at oras na para gawin ito ni Yesuan. Paf! Sa isang malutong na tunog, ang hilaw na espada ay ipinasok sa higanteng puno ng buhay at nagsimulang mabalisa na sipsipin ang kakanyahan ng buhay. Ang higanteng puno ng buhay na ito ay konektado sa buong higanteng kahoy na dojo, at walang makakapansin sa pagkawala ng gayong kaunting asensya ng buhay. Si Shengjian ay sumisipsip ng asensya ng buhay, at pagkatapos ay ibinalik ito sa buhay ni Yesuan na Daosid. Palalim ng palalim ang pangunawa ni Yesuan sa buhay Dao na ito. Boom! Sa labas ng Jumo Dojo, ang Sword Immortal clone ay nakikipaglaban sa Jumo Daoist. Huwag! Upang maging tumpak, ito ay sinira ng higanteng puno ng puno. Ang lakas ng higanteng kahoy na Daoist na ito ay hindi kasing hinagaya ng inaakala, ngunit mas malakas pa rin ito kaysa sa karaniwang ika-4 na baitang Daoist. Sayang lang at walang silbi ang atake niya sa Sword Immortal clone. Ikaw bastard, tingnan natin kung paano mo haharangean ang galaw ko. Galit na sigaw ni Master Jumo, at biglang binalot ng mga baging ang Sword Immortal clone. Pagkatapos, kumalat ang mga tipak ng itim na aura, na bumabalot sa clone ng Sword Immortal. Nang makita ito, tumaas ang kilay ng avatar ni Jian Xian. Ito ang hininga ng kamatayan. Nagtagumpay ang Daoist Master. Mula sa daan ng patay na kahoy, napagtanto niya ang daan ng kamatayan. Patay na ang taong ito. Diyos ko, kaya, naunawaan na ngayon ng Daoist ang paraan ng pamumuhay at ang paraan ng kamatayan. Sa hinaharap, marahil maaari nilang pagsamahin ang dalawang paraan na ito at mapagtanto ang paraan ng buhay at kamatayan. Ang paraan ng buhay at kamatayan, ito ang pinakamatibay na paraan na mauunawaan ng antas ng Daojun. Ang grupo ng mga tagapag-alaga at matatanda ay gumawa ng hindi maisip na hiyawan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagbabalot ng hininga ng kamatayan, hindi pa rin tumugon ang Sword Immortal clone. Paano ito posible? Nagulat ang higanteng kahoy na Daoist. Bagamat ngayon lang niya napagtanto ang daan ng kamatayan, nasa huling yugto na siya ng paunang pagkondensasyon sa antas ng Dao. Paanong hindi pa rin niya sasaktan ang kabilang partido? Sok, dahil lang sa kakayahan mo, gusto mo akong patayin. Ngumisi ang Sword Immortal clone. Kamatayan sa korte. Hindi naniwala ang higanteng kahoy na Daoist at nagpatuloy sa pag-atake. Sa ilalim ng pagbabalot ng hininga ng kamatayan, kahit na ang pang-4 na baitang Daojun ay maaaring nahulog na, ngunit ang Sword Fairy clone ay parang wala lang, at maaari itong maging kalokohan, na talagang kakaiba. Sa oras na ito, nagbago ang mukha ng Jumo Daoist, at bigla siyang nakaramdam ng kung ano,
at kaagad na sinabi sa mga tagapag-alaga at matatanda sa paligid niya, "Panuurin ninyo siya." Nang bumagsak ang boses, tumalikod siya at sumugod sa higanteng puno ng buhay sa gitna ng higanteng kahoy na dojo. Ang higanteng puno ng buhay na ito ay konektado sa kanya, at ngayon ay nawalan ito ng maraming diwan ng buhay, paanong hindi niya ito maramdaman? Huwag kalimutan, si Yezuan ay hindi lamang may espada, kundi pati na rin isang buto ng buhay, na sumisipsip ng asensya ng buhay, tulad ng isang asong baliw. Ngunit nang dumating ang higanteng kahoy na dawis, nakita niyang walang tao dito. Maingat niyang sinisiyasat at nakita ang puwang na hindi pa naghihilom. Binghap ng estranghero, "Sino? Umalis ka dito." Galit na sigaw ng higanteng kahoy na daos. Kaya lang, walang sumagot. Gayunpaman, ang buto ng buhay na daw sa kanyang katawan ay nasa maagang yugto na ng Xiaocheng, at mayroon siyang malakas na pakiramdam ng pagiging buhay. Pinakiramdaman niya itong mabuti at nakita niya ang isang taong nakatago sa dilim. "Tumawag ka." Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang kamay para umatake. "Good guy, nahanap mo ako." Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, hinayaan ang pag-atake na mahulog sa kanya, at pagkatapos ay bumagsak. Sa Void Spirit Armor, hindi siya natatakot sa pag-ataking ito. "Sino ka?" Malakas na sigaw ng Roadmaster ng higanteng puno. Isang hindi kilalang junior, column. Hindi umimik si Yezuan, sinira lang niya ang kawalan at umalis. Gayunpaman, hindi siya nakalayo, ngunit dumating sa labas ng higanteng dojo ng kahoy. Biglang nagkaroon ng madugong bagyo sa labas ng Jumo Dojo. Boom! May malalakas na ingay mula sa labas, at nagbago ang ekspresyon ng higanteng Wood Roadmaster. Ngayon, hindi siya pupunta, hindi siya pupunta. Paano kung umalis siya at dumating ang lalaki upang sipsipin muli ang kakanyahan ng buhay? Ngunit kung hindi sila pupunta, maaari bang harapin ng mga taong iyon ang mga darating? Sa sandaling ito, nagpadala lamang siya ng voice transmission sa dalawang matanda, na hinihiling sa kanila na pumunta upang bantayan ang higanteng puno ng buhay, at pagkatapos ay siya mismo ang pumatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumugon ang dalawang matanda. Kasabay nito ay tuluyang tumigil ang ugong sa labas. "Solusyonan mo." Kinaikit ni Dawis Jumo ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos niyang maramdaman ito ng mabuti, naramdaman niyang may mali. Sa labas ng Jumo Dojo, walang buhay. At malapit sa kanya, meron. "Master Jumo, nagkita ulit tayo." Isang pamilyar na boses ang tumunog, at sa wakas ay nabasag ni Yezuan ang invisibility at nagpakita sa harap ng higanteng kahoy na daos. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang hininga ay nasa antas na ng pangalawang ranggo na Daojun. Dati, nang bumalik ang higanteng kahoy na Daoist, isa lang talaga siyang first-rank Daoist. Gayunpaman, pagkatapos na mapatay ang kanyang Diyos, ginamit niya ang mga tagapag-alaga ng antas ng ikalawang baitang Daojun bilang pambuelo upang makapasok sa ikalawang baitang Daojun. Pagkatapos, patayin ang mga matatandang iyon. Kaya ngayon, isang higanteng kahoy na daos na lang ang natitira sa higanteng kahoy na dojo. "Sino ka?" tanong ni Dawis Jumo na may malungkot na ekspresyon. "Sino ba naman ako? Huwag mo nang pakialaman, mag-away tayo." Nang bumagsak ang boses ni Yezuan, lumiwanag na siya sa likod ng higanteng kahoy na daos. Hindi lamang iyon, ngunit ang Sword Immortal Clone, Shu Lao, at Black Horn ay lumitaw lahat. Patayin! Si Yezuan, na nakalusot sa pangalawang ranggo na Daojun, ay hindi natatakot sa higanteng kahoy na dawis na ito, dahil alam niya na ang higanteng kahoy na dawis na ito ay nauunawaan ang daan ng patay na kahoy, ang paraan ng buhay at ang daan ng kamatayan, at walang sinuman ang makakasira sa virtual na sandata ng espiritu. Yung mga Dao, para hindi siya mapahamak. Hindi lamang iyon, hanggat napatay niya ang higanteng kahoy na Daoist, pagkatapos ay makukuha niya ang binhi ng kamatayan, at ang kanyang lakas ay maaaring lumago ng mabilis. Mata ng Assassination, 9 Layers of Heaven Devouring Flames, Nungol ng Dragon Roar, Yezuan at iba pa, sunod-sunod na lumabas ang mga trumpeta, at napakatindi ng labanan. Kahit na si Dao Master Jumo, na nakauunawa sa daan ng kamatayan, ay hindi nakatiis na lumaban sila ng ganito, sa loob ng kalahating minuto, natalo siya. Kabanata 2032 Dao Fusion. Maglakad. Malaki ang pinagbago ng mukha ng higanteng Wood Roadmaster,
at mabilis siyang nagwalas patungo sa langit. Nakalulungkot na hindi maraming tao ang nakatakas mula sa mga kamay ni Yesuan. Sa huli, siya ay binomba at pinatay ni Yesuan at ng iba pa dahil ang kanyang banal na kapangyarihan ay naubos na. Ang Dao ay kailangang mamotivate ng banal na enerhiya upang maipakita, at ang tagumpay ay naubos na, kaya ang lakas ng pakikipaglaban ng higanteng kahoy na The Whist ay 1 sa 10. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system prompt na ito, ang katawan ng higanteng kahoy na Daoist ay iniligpit na ni Yesuan. Ding, nilamon ng host ang isang binhi ng kamatayan. Sa katawan ni Yesuan, may isa pang binhi ng kamatayan. Ngayon, mayroon na siyang ilang uri ng Dao, na hindi pa nilalamon ng 2 beses ng lumalamon na Dao, katulad ng Dao ng apoy, Dao ng kamatayan, Dao ng buhay, Dao ng kulog, Dao ng sabog na hangin at Dao ng patay na kahoy. Sinasabi na ang daan ng patay na kahoy ay medyo bihira. Kahit na ang rangkang ay hindi kasing ganda ng Way of Life at Way of Death, hindi naman ito masama. Gayunpaman, sa oras na ito, Ding, ang Dao ng buhay ay maaaring isama sa Dao ng kamatayan. Ding, kulang sa materyales, hindi maka-fuse. Biglang, 2 system beep ang nakakuha ng atensyon ni Yesuan. Ang Dao ng buhay ay maaaring pagsamahin sa Dao ng kamatayan, ano ang sitwasyon? Medyo kakaiba si Yesuan, kaya mabilis niyang hinanap ang kanyang kaluluwa. Lumalabas na ang mga nagtataglay ng Dao ng buhay at Dao ng kamatayan ay magagamit ito para maunawaan ang Dao ng buhay at kamatayan. Ito ang pinakamalakas na Dao na mauunawaan sa kasalukuyan. Ang iba ay umaasa sa pangunawa, habang si Yesuan ay umaasa sa pagsasanib. Kakulangan ng mga materyales, Red Gold Dao, Black Ice Dao, Red Flame Dao, Violent Earth Dao. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Kung gusto mong pagsamahin ang Dao ng buhay at ang Dao ng kamatayan, ang kulang ay ang Dao ng 5 elemento. Ang paraan ng 5 elemento ay medyo pangkaraniwan, tulad ng paraan ng yelo, ang paraan ng apoy, at maaari rin silang mapalawak sa iba pang mga paraan, tulad ng paraan ng itim na yelo, ang paraan ng pulang apoy at iba pa. Nagkataon na ang patay na kahoy na Daoist na binhi ng higanteng kahoy na Daoist ay isa sa mga materyales. Kailangan pala balansehin ang 5 elemento. Biglang naintindihan ni Yesuan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mayroon lamang siyang isang bulok na uri ng kahoy na Dao, kaya kailangan niyang hanapin ang iba pang 4 na uri ng Dao. Ngunit bago iyon, ay absorb natin ang buhay na kakanyahan ng buong higanteng dojo ng kahoy. Sa sandaling ito, sinaksak lang niya ang hilaw na espada sa higanteng puno ng buhay at nagsimulang mabalisa na sumipsap sa kakanyahan ng buhay. Ang prosesong ito ay tumagal ng higit sa 1 araw. Nakakalungkot lang na ang mga life essences na ito ay hinigup lang ng higanteng kahoy na Daoist noong 1 taon, kaya hindi ito kasing dami ng inaakala, kung hindi, magagamit ito ni Yesuan para makapasok sa 3 ranggo na Daoist. Mula ngayon, wala nang higanteng wood dojo sa 4th heaven. Matapos wasakin ang Jumo dojo, umalis si Yesuan at sinimulang imbestigahan ang 4 na uri ng materyales. Ang Lord of the Monkey City ay may isang pambihirang uri ng pulang ginto. Ito ang balita na tinanong ni Yesuan. Nagkataon, nagtanong siya tungkol dito sa Spirit Monkey City. Ang Lord of the Monkey City ay isa ring pang-4 na ranggo na Daojun, kaya hindi siya malaking banta kay Yesuan. Ang lakas nito ay maaaring mas mahina kaysa sa Jumo Dao, dahil ang naiintindihan niya ay ang Scarlet Gold Dao, na higit sa lahat ay malakas sa depensa. Nagmamadaling pumunta si Yesuan sa Lord's Mansion ng Monkey City, at pagkatapos ng isang paghinto, siya ay nagmamadaling pumasok. Hifang Rat Generation, maglakas loob na pumasok sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod. Agad na tumalon sa langit ang amo sa mansyon ng Panginoong Lungsod. Ngunit sa susunod na sandali, sila ay nilaslas ng isang sword shi. Naramdaman ito ni Yesuan saglit at natagpuan ang hininga na maihahambing sa higanteng kahoy na Daoist, at agad na tumangay. Sa oras na ito, natuklasan din ng Lord of the Monkey City si Yesuan. Ano ang iyong karangalan? Tanong ng Panginoon ng Monkey City. Hinahanap ka at nanghihiram ng kung ano. Direktang sabi ni Yesuan. Ano? Medyo nagulat ang City Lord of Monkey City. Nagtaas ng kilay si Yesuan at sinabing, ikaw, ang Red Gold the Whist.
Nang bumagsak ang boses ay muli siyang bumaril. Naghahanap ng kamatayan. Agad namang nag-react ang Lord of the Monkey City. Kung gusto mo ang kanyang Scarlet Gold daw Sid, hindi ba siya papatayin yan? Kaagad, nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Dahil hindi ito inanyayahan, si Yezuan at ang kabilang partido ay walang matinding puot, kaya hinawakan ni Yezuan ang kanyang mga kamay sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyang gumugol ng ilang oras ng seryosong saktan ang City Lord ng Monkey City gamit ang Red Gold daw, hinayaan niya sina Heijao at Shulao na magsagawa ng Double Dev-R, na nilamon ang City Lord ng Monkey City at ang iba pa sa Swallowing Space. Sa kaharian ng pangalawang ranggo na Daojun, posible pa ring sugpuin ang pang-apat na ranggo na Daojun sa pamamagitan ng paglunok sa espasyo. Nasira ang espasyong lumalamon noon, iyon ay dahil si Yezuan ay nasa kaharian lamang ng hindi magagapi na Heavenly Monarch, ngunit medyo lampas sa kanyang ulo na tanggapin ng Half-Step the West Monarch. Matapos madala ang grupong ito ng mga tao, ginamit ni Yezuan ang Immortal Level Devouring System para puwersahang alisin ang mga species ng Dao sa kanilang mga katawan. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay hindi mamamatay, at si Yezuan ay maawin. Ang Red Gold Dao ay nasa kamay, at ang Black Ice Dao, ang Red Flame Dao at ang Violent Earth Dao. Matapos itong pag-isipan ni Yezuan, hindi siya kaagad umalis, at pagkatapos ay hinayaan sina Heijao at Shulao na dalhin ang buong Monkey City dito. Matapos matanggap ng Monkey City ang Devouring Space, narinig ni Yezuan ang isa pang system prompt. Ding, natapos na ang ika-6 na link ng Zhongmen Chain Quest, at ang reward ay 3 Swallowing Point. Napakaganda ng reward sa pagkakataong ito, direktang nakakuha ng 3 Swallowing Point si Yezuan. Gayunpaman, ang ika-7 link ng Zhongmen Chain Quest ay medyo nakakalito. Iyon ay, upang makahanap ng isang disipulo na may 8 star na kwalifikasyon, at ang kaharian ay dapat na ang Daojun ng buhay at kamatayan. Biruin mo, hindi pa naabot ni Yezuan ang Daojun ng buhay at kamatayan ngayon, paano niya mahahanap ang ganoong estado? Sa makatuwid, ang gawaing ito ay direktang binaliwala ni Yezuan, at pag-uusapan natin ito mamaya. Pagkatapos, hinanap niya ang mga kaluluwa ng mga dinala upang makita kung may balita tungkol sa iba pang 3 Daoist species. Itong tseke, meron talaga. Kay Rin Aikal ang balitang ito kaya agad siyang kumilos. Sa susunod na yugto ng panahon, si Yezuan ay patuloy na tumatakbo, at kapag paminsan-minsan ay dumaan siya sa lungsod, dadalhin niya ang buong lungsod sa lunok. Gayunpaman, napakakaunting mga henyo na may 8-star aptitude, at bihira sila, kaya huminahon si Yezuan. Sa paraan upang mahanap ang 3 uri ng mga materyales, ang kanyang kaharian sa wakas ay nakapasok sa ika-3 ranggo na Daojun. Kasabay nito, ang 5 elemento ng Taoism ay nakolekta din sa 4. Ngayon, isa na lang ang natitira sa Black Ice Road species. Sinasabi na mayroong isang itim na Ice Abyss, mayroong isang itim na Yellow na Daoist, at pinalapot niya ang itim na Yellow Daoist. Gayunpaman, siya ang kaharian ng ika-7 ranggo na Daoist, at kung gusto mong makuha ang kanyang Daoist, natatakot ako na walang ganoong bagay, madali. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang lumalamon na binhi ng Dao ang nagtulak sa kanya na makapasok sa ika-3 ranggo na Daojun, kaya hindi masama ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa harap ni Daojun Kipan, tiwala siya, ngunit hindi siya 100% sigurado. Tingnan mo muna. Nagsimulang magmadali muli si Yezuan, at pagkaraan ng ilang araw, dumating siya sa itim na Ice Abyss. Kabanata 2033, ang tao ng buhay at kamatayan. Ang Black Ice Abyss ay talagang isang madilim, lubhang nagyayalong lugar, na napapalibutan ng mga itim na kristal ng yelo, na nagpapalabas ng itim na aura sa lahat ng oras. Si Yezuan ay nakasuot ng Void Spirit Armor, ngunit siya ay immune sa mga hiningang ito, ngunit kung sakali, hinayaan pa rin niya ang Sword Immortal Clone na lumabas para tuklasin ang daan. Sinasabing mayroong ilang mga apprentice sa ilalim ni Daojun Heibing. Kung ang mga taong ito ay paikliin din ang Dao ng Black Ice, hindi na kailangang kumilos si Yezuan laban kay Daojun Heibing. Mas malakas pa rin ang pangalan ng Black Ice Abyss sa lugar na ito. Pinipili ng maraming tao na pumasok sa karanasan, dahil isang itim na ice grass ang isisilang dito, na napakahalaga. Sa daan, nakilala ni Yezuan ang maraming tao.
Hindi na kailangang sabihin, lahat ng mga taong ito ay tinanggap niya sa paglunok, at walang nahulog sa kanila. Gayunpaman, sa ikalawang araw pagkatapos pumasok si Yesuan sa Black Ice Abyss. Umuungol, biglang isang dagandong ang bumagsak sa tainga ni Yesuan. Tumangala siya at nakita niya ang isang itim na dragon na tumawid sa kalangitan. Ito ang itim na Ice Dragon. Nagtaas ng kilay si Yesuan. Sinasabing ang Black Ice Giant Dragon na ito ay nilikha ni Dao Junheshing, na responsable sa pagharang sa mga tagalabas na iyon. Ito ay nagpapakita na si Yesuan ay dumating sa gilid, at kung siya ay lalapit, siya ay aatakehin ng itim na Ice Dragon. Huwag! Ang Black Ice Giant Dragon na ito ay dumiretso kay Yesuan, at nakapasok na si Yesuan sa kanyang attack range. Sakto lang ang dating. Sigaw ni Yesuan at direktang tinawag ang tatlong matatanda. Sa larangang ito, ang mga tao ay iginagalang, at ang ibang mga nilalang ay kailangang tumabi. Ano ang isang itim na Ice Dragon? Ang paglamon ng binhi ng Dao ni Yesuan ay nasa huling yugto na ng unang yugto ng antas ng Dao, at pagkatapos ay isasama ang iba pang Dao, ang lakas ng pag-atake ay hindi mahalaga. Ang ikinagulat niya ay hindi pa rin masasaktan ng kanyang pag-atake ang Black Ice Dragon. Kahit sa ika-6 na baitang antas ng Dao Jun, lumubog ang mukha ni Yesuan, at mabilis niyang iniwasan ang pag-atake ng itim na Ice Dragon. Gayunpaman, sa oras din na ito nakita ni Yesuan na mayroong isang itim na uri ng yelo sa katawan ng itim na yelong dragon. Dumating talaga sa pinto mo. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Yesuan, at ang buto ng itim na Ice Dao ay ang buto ng itim na yelo. Hindi nakakagulat na ang itim na Ice Dragon na ito ay napakalakas. Ito pala ay may buto ng itim na yelo na Dao bilang ubod. Nangangahulugan ito na hanggat pinapatay siya ni Yesuan, ang 5 elemento ng Taoismo ay maaaring tipunin. Kaagad, binunot lang niya ang kanyang Death Sword, umiwas sa likod ng itim na Ice Giant Dragon, at sinaksak ito ng marahas. Bitik. Ang tibak ng kamatayan ay maaari lamang ilubog ng 3 puntos. Ito ay dahil pa rin sa epekto ng kapangyarihan ng paglamon at ng hininga ng kamatayan, kung hindi, hindi ito masisira. Umuungol. Ang itim na Ice Dragon ay umungal sa kalangitan, at tumalikod upang patayin si Yesuan. Hindi nakuha ni Yesuan ang patay na espada, ngunit mabilis na nawala. Sa harap ng napakabangis na hayop, kailangan pa rin niyang maging mas maingat. Kung tutuusin, itong Black Ice Giant Dragon ay magaling sa physical attacks. Kung siya ay makagat o mahuli, hindi alam ni Yesuan kung gagana ang Void Spirit Armor. Sword Immortal Clone, patayin ito sa loob ng katawan nito. Umorder kaagad si Yesuan. Sa nangyari, ibinuko ng Black Ice Dragon ang bibig nito upang patayin ang Sword Fairy Clone, at pagkatapos ay sumugod ang Sword Fairy Clone. Para naman kay He Jiao at Shu Lao, lahat sila ay nagsikap, ngunit nakakagulat na pagkatapos na masugatan ng itim na Ice Dragon, nagawa nitong tipunin muli ang mga natunaw na patak ng itim na tubig. Ibig sabihin, may kakayahan itong mag-restore. Hindi na ako naniniwala, panuurin mo akong patayin ka. Ang mga clone ni Yesuan at Sword Immortal ay dapat pagsamahin sa loob at labas, dobleng pag-atake, hanggat ang one-hit kill effect ay maaaring matrigger, pagkatapos ay ang itim na Ice Dragon ay agad nababagsak. Gayunpaman, mukhang hindi ito ganoon kadali. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Yesuan kundi gumamit ng panlilinlang. Darating ang Sword Fairy, isang espada na lumilipad na walang kamatayan. Siya ay naging isang streamer, at sinaksak ang itim na higanteng yelo gamit ang isang tama na espada, ngunit ang espadang ito ay walang silbi. Kahit na ginamit niya ang estado ng pagpatay, ang kanyang banal na kapangyarihan at pangangatawan ay lubos na napabuti, ngunit ang itim na Ice Dragon na ito ay produkto ni Tao. Kung gusto mong makipagkompetensya sa Dao, kahit dagdagan mo ito ng 10 beses, hindi ka qualified. Kung hindi kita papatayin, hindi ako tatawaging Ye. Ang mga mata ni Yesuan ay kumikislap, at direktang ginamit niya ang paatros na kasanayan ng oras upang gawin itong muli. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang patayin ang itim na Ice Dragon na ito. Kung ang isang espada ay hindi matagumpay, ito ay magiging 10, 20, 50, o kahit 100 beses. Para sa Black Ice Dao Seed na ito, nag-invest din siya ng kanyang dugo.
Hindi nagtagal, muli siyang pumasok dito, at pagkatapos ay naghagis ng espadang lumilipad sa itim na Ice Giant Dragon. Sa kasamaang palad, ito ay nabigo muli. Halika ulit, muling ginamit ni Yezuan ang time rewind skill para bumalik sa nakaraan. Sa pag-uulit nito ng paulit-ulit, talagang posibleng makatagpo niya ang maliit na pagkakataong iyon. Sa wakas, pagkatapos niyang ulitin ito ng higit sa 30 beses, nakilala niya ang shitlock. Bitik. Isang malutong na tunog ang kumalat. Nakita ko na ang ice crystal layer ng Black Ice Dragon na ito ay nagsimulang bumagsak ng pira-piraso, at pagkatapos ay lumitaw ang itim na ice dowsid sa katawan. Sa wakas pinatay kita, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang tinanggap ang buto ng itim na yelo. Ding, inipon na ng host ang dowsid fusion materials. Isasama mo ba ang life dowsid sa death dowsid? Oo, sumagot si Yezuan. Ding, matagumpay ang pagsasanib, at nakuha ng host ang daw ng buhay at kamatayan. Nag-prompt ang system. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang nilamon ang itim at puting dowsid. Ang binhi ng buhay at kamatayan ay tapos na. Ang tatlong kaharian ng Daojun Banbo, Daojun, at Daojun ng buhay at kamatayan ay hindi nangangahulugan na pagkatapos lamang pag-isahin ang Dao ng buhay at kamatayan ay maaring makalusot sa Daojun ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang Dao ng buhay at kamatayan ang pinakamakapangyarihan sa Dao na mauunawaan ng tatlong kaharian na ito. Naramdaman ni Yezuan na sa oras na ito, dapat niyang linisin ang isang itim na ice dragon. Gayunpaman, sa oras na ito, nagbabago ang langit at lupa. Nagtaas ng kilay si Yezuan, naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran. Sa susunod na sandali, nakita niyang nabasag ang lupa, at pagkatapos ay sunod-sunod na lumabas ang figure mula sa lupa. Ang mga figure na ito ay may mga buto ng tao, mga bangkay ng yelo at mga bangkay ng hayop, ngunit walang pagbubukod, sila ay talagang nabuhay. Isinama ni Yezuan ang Dao ng buhay at kamatayan, at binuhay pa ang mga patay sa lugar na ito. Maging ang mga butong iyon ay nagsimulang tumubo ng laman ng walang dahilan. Anong problema, patay na ba ako? Son, naging skeleton na ako. Umuungol. Ang mga taong ito o mga hayop ay lahat ay nanunood ng hindi makapaniwala. Gayunpaman, kahit na sila ay muling nabuhay, ang kanilang lakas ay napakahina, dahil ang taoismo ay hindi muling magsasama-sama. Kung ano ka man, papasukin mo ako. Walang sinabi si Yezuan, binitiwan niya sina Hejiao at Shulao, at nilamon ang lahat ng tao sa paligid nila sa swallowing space. Gayunpaman, ang paggalaw dito ay nakatawag din ng atensyon ng ilang tao sa kailaliman ng Black Ice Abyss. Bago makaalis si Yezuan, ilang figure ang dumating. At, isang itim na Ice Dragon. Kabanata 2034 na Black Ice Daojun. 3 5th rank Daojons, at isang 6th rank Daojun level Black Ice Giant Dragon. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at ngayon ay isinama na niya ang pinakamalakas na tao na maaaring maunawaan ng mga kaharian na ito, at sabik na subukan ang kanyang mga kakayahan. Ang pangitain ng langit at lupa kanina ay eksaktong pangitain ng isang taong nagpalapot sa tao ng buhay at kamatayan. Ngayon isa lang ang tao dito, siya kaya. Ang ulo ng binata na nakaitim ay kumislap, at mabilis na binalot si Yezuan. Sa oras na ito, mayroon pa ring tuloy-tuloy na daloy ng mga tao na nagmamadaling lumabas sa lupa, ngunit ang mga taong pumunta rito ay malinaw na nadama na si Yezuan at ang mga taong ito ay hindi nasa parehong grupo. Ikaw ba ang nag-condensed sa Dao ng buhay at kamatayan? Tanong ng binata na tumungo. Oo, inggit. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Akala ko ay magpapanggap si Yezuan na hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit hindi niya inaasahan na aaminin ito ng direkta. Matapos marinig ang sagot na ito, sumilay sa mga mata ng binata ang kasakiman. Ang isang binhi ng buhay at kamatayan ay napakahalaga, at kahit na ang isang master ng antas ng buhay at kamatayan ay maaaring hindi ito makuha. Sa hindi inaasahan, nakita talaga nila ang isa. Hanggat napatay si Yezuan, yayaman sila, at kahit na hindi nila ito ibenta, napakabuti para sa kanila na mapagtanto ang kanilang sariling pangunawa. Basta, ganun lang ba kadali? Pumunta ka, hulihin mo siya, ibalik mo siya sa Panginoon para itapon. Agad na sumigaw ang pinuno ng kabataan. 5 silang lahat na Daojun,
si Yezuan ay pangatlong ranggo lamang na Daojun, ngunit ang saklaw ng pag-atake ng Black Ice Giant Dragon ay nasa ilalim ng mga paa ni Yezuan. Kung makakalakad siya dito ng ligtas, siguradong hindi siya ordinaryong pangatlong ranggo na Daojun. Kamatayan sa korte. Inalis ni Yezuan ang ngiting iyon na hindi isang ngiti, at mabilis na bumaril. Sa isang kisap mata, siya at ang Sword Immortal clone ay direktang nakapatay ng isang tao. Ano? Nagulat ang nangungunang binata. Sa susunod na sandali, sumilip si Yezuan sa likod niya at naglaslas gamit ang isang espada. Kanya, isang malutong na tunog ang kumalat, at ang nangungunang binata ay nataman sa likod, at agad na naging fly ash at namatay. Ang Dao ng buhay at kamatayan ay ang pinagsamang produkto ng Dao ng buhay at Dao ng kamatayan, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay tumaas din ng malaki, kaya ang isang suntok ay maaaring pumatay sa kalaban sa ilang segundo. Hindi ito ang punto ay hindi ngayon lang ginamit ni Yezuan ang Death Sword, at ngayon ay hindi na niya ito kailangan. Bitik, bitik, bitik. Sa oras na ito, isang malutong na tunog ang kumalat, at ang pangalawang itim na Ice Dragon ay pinatay din ng mga clone ni Yezuan at Jansayan. Isa pang Black Ice Dao Sid. Gayunpaman, ito ay walang silbi para kay Yezuan, kaya ito ay direktang nilamon ng lumalamon na binhi ng Dao sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yezuan, isa pang figure ang lumitaw sa kalangitan. Ang taong ito ay isang matandang nakaitim. Daojun Black Eyes. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at pinanood ang pagdating ng kabilang partido. Ilan sa mga apprentice ko ang namatay, at 2 Black Ice Giants ang nasira. Baka ikaw ang may gawa nito. Tumingin si Heibing Daojun kay Yezuan Dao. Eksakto, tumango si Yezuan. Kung ganoon ang kaso, dapat kang mapahamak. Agad na binaril ni Daojun Heibing. Sa katunayan, alam din niya na si Yezuan ay may buto ng buhay at kamatayan na nakadikit sa kanyang katawan, kaya gusto niyang pumatay ng mga tao at mangagaw ng mga kayamanan. Ikaw na lang, I'm afraid it is not qualified enough. Ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay bahagyang kumaibot, at sa sumunod na sandali, ang kanyang hininga ay lumakas. Ang pangatlong ranggo na Daojun ay direktang pumasok sa ika-4 na ranggo na Daojun. Mamatay. Ang mga avatar ni na Yezuan at Jansayan ay kumislap sa likod ni Daojun Heibing sa isang iglap, at nilaslas gamit ang isang espada. Bang! Hindi nag-react si Heibing Daojun, at kumuha siya ng espada, at agad na kumalat ang hininga ng kamatayan. Hindi maganda. Nagbago ang kanyang mukha, kumislap ang kanyang mga mata, at ang piraso sa kanyang likod ay naging mga itim na kristal ng yelo at nahulog. Ang Black Ice the West ay maaaring gawing itim na yelo ang kanyang buong katawan, maliban sa puso at utak. Matapos ang piraso ng itim na ice condensed na laman na ito ay humiwalay sa kanyang katawan, agad niyang inayos ang pinsala. Oo, ilang kakayahan. Bahagyang tumango si Yezuan. Ang kapangyarihan ng paglamon na sinamahan ng kapangyarihan ng kamatayan ay naging napakalakas ng kanyang pag-atake. Kung tumama ang espada sa ulo ni Daojun Heibing, natatakot ako na baka patay na siya. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Daojun Black Ice ay biglang nagsimulang lumaki, at siya ay naging isang higanteng itim na yelo sa isang kisap mata. Ang Black Ice Giant na ito ay binago ng Black Ice Daojun, at ang lakas nito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Black Ice Giant Dragon. Gayunpaman, ginawa nito si Yezuan sa halip. Mata ng assassination. Sina Yezuan at Jansayan ay nag-clone at nagsimulang umatake ng galit na galit. Ang kombinasyon ng kapangyarihan ng paglamon at ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagawang makalusot sa isang layer ng Black Ice Defense sa isang iglap. Ang mga panlaban ng itim na yelo na ito, bagamat may kasamang buto ng itim na yelo na Dao, ay nangangailangan ng suporta ng banal na enerhiya. Hanggat ang banal na enerhiya ay naubos, ito ang kanyang kamatayan. Boom! 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 Isang malakas na ingay ang kumalat, at ang lakas ng pag-atake ng higanteng itim na yelo ay hindi mahina, at ang buong itim na ice abyss ay tila nanginginig. Gayunpaman, upang mapanatili ang isang malaking itim na higanteng yelo, natatakot ako na maraming banal na enerhiya ang mauubos. Oo naman, wala pang kalahating minuto, ang itim na higanteng yelo ay mas maliit ng isang sukat, at si Yezuan ay hindi nasaktan ng isang beses ng kalaban. Damn!
Nagbago ang ekspresyon ni Dao Junhibing, at sumuko siya sa pag-atake kay Ye Zuan at tumakbo patungo sa kailaliman ng Black Ice Abyss. Kunwari napipilitan, gusto mo pang tumakbo. Nakataas ang kilay ni Ye Zuan habang sumusunod siya at umaatake. Nang bumalik si Dao Junhishing sa Black Ice Abyss, mas maliit ng isang sukat ang kanyang sukat. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan ni Ye Zuan kung ano ang kanyang gagawin kapag bumalik siya sa kaibuturan. May teleportation array pala doon. Dao Junhishing, gusto kong humingi ng tulong. Huwag mo nang isipin yun. Mabilis na naglasla si Ye Zuan ng ilang espada, naghahanda na sirain ang Porma Sion, ngunit hindi ito ganoon kadali. Sa kasong ito, bago dumating ang suporta ng kabilang partido, papatayin muna niya si Dao Junhibing. Mamatay, nagsimulang umatake si Ye Zuan, at sa loob ng 3 segundo, ang buong higanteng itim na yelo ay naging mas maliit muli. Tumawag ka. Sa oras na ito, biglang bumagsak sa hangin ang isang sword energy at dumapo sa likod ng Black Ice Giant. Sa susunod na sandali, ang layer ng Black Ice Armor na ito ni Dao Junhishing ay agad na bumagsak. Isang hit kill. Nag-trigger talaga ito ng one-hit kill effect. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na napakabuti ng swerte kaya na-trigger niya ang one-hit kill effect ng 2 beses sa isang araw. Bago pa nakapag-react si Hibing Daojun, pinatay siya ni Ye Zuan sa likuran niya. Flying Star Sword Art, 9 Stars Link. Tumigil ka. Puff Puff. Isang serye ng siyam na muffled na ingay ang kumalat, at ang ulo ng Daojun Black Ice ay direktang binaril sa isang salon. Pagkatapos, mabilis na inalis ni Ye Zuan ang katawan ni Dao Junhibing, at pagkatapos ay tinitigan ito. Nakita kong may matanda na pala na pumunta dito sa pamamagitan ng teleportation array. Ang hiningang ito, hindi bababa sa ika-8 ranggo na Daojun, o maging ang ika-9 na ranggo na Daojun. Bastos, galit na nagmura ang matandang lalaki at direktang binaril si Ye Zuan. Ang bilis ay napakabilis na kahit si Ye Zuan ay hindi makatakas. Puff! Ang pag-atake ay nahulog sa Void Spirit Armor at agad na nagkalat, na iniwang hindi nasaktan si Ye Zuan. Ako, si Ye Zuan, ay hindi kailanman naghahanap ng kamatayan. Matapos magsalita ng malamig si Ye Zuan, lumiwanag siya ng direkta sa likod ng kalaban, ngunit ang bilis ng kalaban ay nalampasan siya ng sobra, kaya umiwas siya sa isang kisap mata, at pagkatapos ay sinuntok si Ye Zuan. Kabanata 2035 lumalamon sa mga hayop. Bitik. Ang Void Spirit Armor ay nabasag sa unang pagkakataon, at si Ye Zuan ay nagtiis din ng isang malaking puwersa at lumipad palabas. Gayunpaman, ang Void Spirit Armor at ang mga pinsala ni Ye Zuan ay naayos din ng bloodline ng Undead Phoenix sa susunod na sandali. I triggered the one-hit kill effect twice. At one time today. Maybe I can trigger the 3rd time. I don't believe I can't kill you. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso at muling bumaril. Kaya lang, ang taong ito ay master ng 9th rank Daojun, at hindi siya kaparehas sa kanya sa kasalukuyan. Sa loob ng 3 segundo, sina Heijiao at Shulao ay napatay ng halos 10 beses, at si Ye Zuan ay ilang beses ding nasugatan ng husto. Tila hindi nila kayang magdulot ng pananakot sa matandang ito sa kasalukuyan. Maglakad, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan, at agad siyang lumayo sa Sword Immortal Clone. Lumingon ang matanda at sa wakas ay nagpasya na ituloy si Ye Zuan, ngunit may ibang paraan si Ye Zuan. Iyon ay, maaari siyang lumipat ng posisyon gamit ang Sword Immortal Clone. Pagkatapos, basagin ang kawalan at iwanan ang itim na Ice Abyss na ito. Hindi ako naniniwalang maabutin mo ako. Tiningnan ni Ye Zuan ang Escarlata na pamatay na salita sa kalangitan, at patuloy na iniiwas ang mata ng kawalan upang umalis. Mag-iwan man ng marka sa katawan ng matanda, aabutin ng ilang araw para mahabol siya. Hayaan mo akong makita ang iyong pagkakakilanlan. Kaagad na hiniling ni Ye Zuan kay Megatron na magsagawa ng soul search para sa Daojun Black Ice, at sa sumunod na sandali, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng matanda. Ito pala ang ama ni Dao Junhibing, si Liu Feng, ang pinuno ng pamilya Liu. Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Dahil iyon ang kaso, maaari rin siyang pumunta sa pamilya Liu. As long as he break through again, dapat kaya niyang labanan ang lalaking ito. Sa sandaling ito, muli niyang sinira ang kawalan,
hinayaan ang engkanto ng espada na mag-clone upang maakit ang atensyon ng kabilang partido, at pagkatapos ay kinuha ng Diyos ang pagkakataon na kumilos. Sayang naman at nag-iwan ng marka sa katawan ng kabilang partido. Dahil ang Sword Immortal clone ay hindi magagapi, ang kabilang partido ay hindi maaaring mag-iwan ng marka, kaya ang Sword Immortal clone ay papunta na. Pinatay ng matanda si Yezuan, at pagkatapos ay sinamantala siya ng Sword Immortal clone na umalis at direktang nag-teleport sa pamilya Liu sa pamamagitan ng teleportation array. Biglang sumiklab ang isang madugong bagyo. Mayroon pa ring ilang 8 ranggo na Daojun Master sa pamilyang Liu, gayon din ang higit sa 10 ikapitong baitang Daojun, ngunit ang Sword Immortal clone ay isang hindi magagapi na pag-iral, at sapat na ang isang tao para ihiwalay ang buong pamilya Liu. Ano, pinatay ang pamilya ko Liu? Nagulat si Liu Fang at agad na tumalikod. Nakatanggap siya ng isang tawag na nagsasabi na mayroong isang misteryosong master na pinili ang buong pamilya Liu, at maraming tao ang namatay, at ang buong pamilya Liu ay hindi maaaring tumulong sa isa't isa. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa Black Ice Abyss, nalaman niyang nawasak ang teleportation formation. At sina Heijiao at Shulao ang sumire sa teleportation formation na ito. Galit na galit si Liu Fang, pinatay sina Heijiao at Shulao, at pagkatapos ay tumangay pahilaga. Aabutin pa rin ng ilang oras bago makarating sa bahay ni Liu mula sa Black Ice Abyss, kahit 2 araw lang sa bilis niya. Ang oras na ito ay walang halaga sa kanya, ngunit huwag kalimutan, ang Sword Immortal clone ay nasa pamilyang Liu pa rin. Ang pakikipaglaban sa loob ng 2 araw na magkakasunod ay sapat na para mabaligtad ang pamilya Liu. Higit pa rito, ginamit din ni Yezuan ang paraan ng pagbabago ng kanyang posisyon upang lumitaw sa pamilya Liu. Ang labanang ito ay tumagal ng mahabang panahon. Unang ginamit ni Yezuan ang stealth effect ng Void Spirit Armor at ang mata ng assassination para patayin ang mga miyembro ng pamilyang Liu na may mababang kaharian. Ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang nasa ika-5 baitang Daojun. Matapos kainin ni Yezuan ang mga buto ng tao ng mga taong iyon, sa wakas ay nakapasok siya sa ika-5 ranggo na Daoist. Hindi lamang iyon, ngunit pagkatapos ng kanyang tagumpay, ang Shulao, Heijiao, at Sword Immortal clone ay nakarating din sa ganitong estado ng sunod-sunod. Ngayon, banta na sila sa mga 8 ranggo na Daojun. Gayunpaman, ang mga taong ito ay dapat na panatilihin hanggang sa wakas bago sila linisin, at ang mga tao sa ika-8 ranggo na Daojun at mas mababa ay haharapin muna. Wala pang kalahating minuto, 3 Daojun na lang sa ika-3 at ika-8 ranggo ang natitira sa pamilya Liu, at ang iba ay nilipol lahat ni Yezuan. Pagkatapos, silang 3 ay hindi nagtagal bago sila namatay sa mga kamay ni Yezuan, at pagkatapos ay ang buong pamilyang Liu ay walang mga Panginoon upang labanan si Yezuan, at dinala sa paglunok. Ngayon, hinihintay ni Yezuan si Liu Fang na bumalik. Si Liu Fang ay desperadong nagmamadali sa kalsada, ngunit hindi niya makontak ang mga angkan sa daan, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, nang magmadali siyang bumalik, nalaman niyang nawalan na ang pamilya Liu. Sa oras na ito, maraming figure ang naghihintay sa kanya sa ere. Anong ginawa mo? Tumingin si Liu Fang kay Yezuan at malamig na sinabi. Oo, basta patayin mo ako, alam mo kung nasaan sila. Tumango si Yezuan. Kung ganun, mamamatay ka na. Hindi umimik si Liu Fang at direktang bumaril. Ang kanyang anak, ang dawis na si Heibing, ay nagpadala sa kanya ng mensahe noon, na nagsasabing isang buto ng buhay at kamatayan ang namuo sa katawan ni Yezuan. Kung makuha niya ang binhing ito ng buhay at kamatayan, ang lahat ng miyembro ng pamilyang Liu na namatay sa labanan ay maaaring mabuhay muli. Bilang karagdagan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tumaas din ng husto. Sa panahong iyon, siya ay lalampas sa Daojun ng buhay at kamatayan, at ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa kanyang mga kapantay. Boom! Biglang nagkaroon ng malakas na ingay sa hangin, at ang labanan sa pagitan ng 2 panig ay napakatindi. Bilang pinakamalakas sa pamilyang Liu, talagang napakalakas ng lakas ni Liu Fang, at kalahating paa na siya sa buhay at kamatayan na Daojun. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, hindi niya malalampasan si Yezuan. Si Yezuan, na nag-condensed sa Dao ng buhay at kamatayan, maging si Liu Fang, ay hindi nang ahas na baliwalain ang pag-atake,
at mabilis lamang siyang nakaiwas. Ang pangunahing punto ng labanang ito ay ang banal na kapangyarihan. Si Liu Feng ay walang bloodline ng Undead Divine Phoenix sa kanyang katawan, at walang Yezuan na nagtatagal. Makalipas ang 1 minuto, muntik nang mahulog si Shengli. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tiisin ang pagkubkob ni Yezuan at ng 4. Mamatay. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Yezuan, at naglaslas siya gamit ang isang espada, damapo sa likod ni Liu Feng. Bagamat malakas ang lakas ni Liu Feng, hindi niya mapigilan ang kamatayang hininga ng buhay at kamatayan, at ang kanyang likod ay agad na tumambad. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang Shu Lao, He Jiao, at Sword Immortal Clone, na direktang pumatay kay Liu Feng. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Matapos mamatay si Liu Feng, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Mabilis na lumapit si Yezuan, iniligpit ang katawan ni Liu Feng, at pinino ang binhi ng Dao. Ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang nasa ika-6 na baitang Daoist. Si Yezuan ay lumamo ng maraming Dao Seeds noon, ngunit ngayon ay nakalusot na siya matapos makuha ang 3 Dao Seeds ni Liu Feng sa huling yugto ng Dacheng. Tinatansya niya na malapit na siyang makalusot sa ika-7 ranggo na Dao Jun. Ngayon ay nagkaroon na ng ugali si Yezuan. Sa tuwing aalisin niya ang katawan, hahayaan niya si Megatron na magsagawa ng soul search, at baka makakuha siya ng ilang kawili-wiling balita. Sa ngayon, hinahanap niya ang kaluluwa ng katawan ni Liu Feng. Nagulat siya sa paghahanap na ito. Liu Feng, nakatagpo ka na ba ng nilalamon na hayop dati? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa alaala ni Liu Feng, personal niyang nakita ang isang lumulunok na hayop na may marka ng paglunok. Tila ito ay isang bonus. Gayunpaman, ang lakas ng lumulunok na hayop na iyon ay malakas, mas malakas kaysa kay Liu Feng ng ika-9 na ranggo na antas ng Dao Jun, kaya tinatansya na ito ay ang antas ng buhay at kamatayan ng Dao Jun. Anuman ang mangyari, kailangan ng umalis ni Yezuan. Kabanata 2036 na sistema ng paglamon sa antas ng Diyos. Maglakad. Sa sandaling ito, nagsimulang magmadali si Yezuan. Si Liu Feng ang lumalamon na hayop na nakatagpo niya sa isang lawas sa hilaga. Siya ay dumaraan lamang, at pagkatapos ay nakipaglaban sa isang lumalamon na hayop at tumakas na may malubhang pinsala. Tumagal si Yezuan ng higit sa 1 buwan upang magmadali, at pagkaraan ng mahigit 1 buwan, sa wakas ay nakarating siya malapit sa lawa kung saan nakita ni Liu Feng ang mapanlaman na hayop noong araw na iyon. Pagkatapos, mabilis na hinayaan ni Yezuan na bumaba si Jansayan clone para tingnan. Tiyak na, sa antas ng lawa na ito, mayroong isang lumalamon na hayop, isang malaking sawa. Ang Sword Immortal clone ay agad na naglunsad ng pag-atake matapos makita ang malaking sawa na ito na may marka ng paglunok. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang Dao ng buhay at kamatayan, ang pag-atake ng Sword Immortal clone ay hindi maaaring makapinsala sa Python, ngunit nagalit ito. Direktang ibinuka ng malaking sawa ang kanyang dagwang bibig at walang kabuluhang nilunok ang Sword Immortal clone sa kanyang tiyan. Ang pag-uugaling ito ay ganap na nanliligaw sa kamatayan. Kung ang isang ordinaryong banal na hayop ay nilamon ng sawa, malamang na matutunaw ito ng napakabilis. Ngunit ang Sword Immortal clone ay isang invincible existence, at ang digestive juice ay walang epekto sa kanya. Sa kabaligtaran, binibigyan nito ng pagkakataon ng Sword Immortal clone na samantalahin. Ang mga kaliskis na lumunok sa Python ay napaka-depensiba, at kahit si Liu Feng ay hindi ito mabali, ngunit ang katawan ay medyo marupok. Ang Sword Immortal clone ay galit na umaatake sa loob, at sa loob ng ilang sandali, ang lumulunok na sawa ay sumabog mula sa ilang malalaking butas, at ang dugo ay nagkulayan ng pula sa buong lawa. Naamoy ni Yezuan ang madugong amoy, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito ay talagang mahusay, at gumawa ako ng kaunting mga puntos sa paglunok para sa wala. Sit-sit, biglang kumalat ang isang matalim na sumisitsit na tunog, at ang lumulunok na boa constrictor na ito ay bumagsak pagkatapos ng malakas na pagsigaw. Namatay. Pagkatapos, mabilis na inalis ng Sword Immortal clone ang bangkay nito at nilamon ito. Ding, nilamon ng host ang bangkay ng Super Devouring Beast, at ginantimpalaan ng Source of Devouring. Ang system prompt na ito ay tumunog sa isip ni Yezuan. Matapos marinig ito,
natigilan si Yezuan. Super Devourer. Nakatagpo siya ng mababang antas na mga hayop na lumalamon, at nakatanim din ng mga intermediate level na mga hayop na lumalamon. Ngunit ngayon, ang nakasalubong niya ay isang napakalamang hayop. Bukod dito, ang gantimpala ay hindi ang punto ng paglunok, ngunit ang pinagmulan ng paglunok. This time, ang galing. Fuck, ang unang pinagmumulan ng paglamon ay nag-upgrade ng sistema ng paglamon sa isang napakalaking sistema. Ang pangalawang pinagmumulan ng paglamon ay nag-upgrade ng napakaraming sistema ng paglamon sa isang walang kamatayang sistema ng paglamon, at ngayon ay may isa pa, hindi ba? Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa oras na ito, muling nag-prompt ang system, ding, ang immortal level devouring system ay maaaring i-upgrade, pupunta ba ito? Oo, sumagot si Yezuan nang walang sabi-sabi. Biruin mo, nakakuha ako ng pinanggagalingan ng paglamon para sa wala, paano ko ito hindi i-upgrade? Ding, nagsimula ng mag-upgrade ang immortal level devouring system, at pansamantalang sarado ang mga pangunahing sistema. Nag-prompt ang system, kung ito ay sarado, ito ay sarado. Gayunpaman, si Yezuan ay walang matinding puot, at malaking bagay na magpahinga sandali. Susunod, nagpahinga siya malapit dito. Iniisip kung anong mga bagong freak ang mayroon ang na-upgrade na sistema. Ang pag-upgrade na ito ay tumagal ng higit sa 1 buwan, at higit sa 1 buwan mamaya. Ding, ang immortal level devouring system ay matagumpay na na-upgrade sa isang god level devouring system. Nang tumunog ang system prompt na ito, nagising din si Yezuan mula sa kanyang pagtulog. Tapos na ang system upgrade. Bago niya masusing tingnan ang na-upgrade na God-level devouring system, muling sinabi ng system. Ding, matagumpay na na-upgrade ang system, at 2 bloodline fusion ang gagantimpalaan. Gusto mo bang gawin agad? Blood fusion. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ayon sa nakaraang karanasan, ang bloodline fusion ay ang pagsasanib ng battle bloodline, physical bloodline, at oiliary bloodline sa isang bloodline. 6 na bloodlines na niya ngayon sa katawan, kaya nakakapag-fuse siya ng 2 beses. Ito ang susi sa mabilis na pagpapabuti ng lakas. Oo, agad na sumagot si Yezuan. Ding, simulan mo na ang pagsasanib ng dugo. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng mga bloodline, at nakuha ng host ang bloodline ng Sword God at God of War. Ang pagsasanib ng mga bloodline ay napakabilis, at ito ay nakumpleto sa isang kisap mata. Sword God Bloodline, War God Bloodline. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ipinaalala sa kanya ng bloodline ng Sword God na noong siya ay nasa mortal na mundo, pinagsama rin niya ang bloodline ng Sword God ng 1 beses. Ngunit pagkatapos ng bloodline ng Sword God noong panahong iyon, mayroong isang virtual na karakter, iyon ay ang bloodline ng virtual na antas ng Diyos. At ang kasalukuyang bloodline ng Sword God ay ang tunay na bloodline ng Sword God. Hindi ito maaaring ituring na tunay na bloodline ng Sword God. Napansin ni Yezuan na pagkatapos nitong Sword God bloodline, may mga komento pa. Demigod bloodline. Natigilan si Yezuan, at mabilis na tiningnan, at nalaman na ang bloodline ng God of War ay isang demigod din. Ding, ang kasalukuyang kaharian ng host ay ang ika-6 na baitang Daojun, at ang kinakailangan upang ganap na buksan ang linya ng dugo ay para maabot ng host ang banal na posisyon. Nag-prompt ang system. Kapag naging Diyos ako, ibig sabihin magiging Diyos na ako. Biglang naunawaan ni Yezuan na sa pamamagitan lamang ng pagiging isang Diyos maaari niyang ganap na mabuksan ang kanyang bloodline. Matapos ganap na mabuksan ang Sword God bloodline, ito ay tinatawag na walang kapantay na Sword God bloodline, at pagkatapos na ganap na mabuksan ang War God bloodline, ito ay tinatawag na Supreme God of War. Pero ngayon, hindi pa ganap na nabubuksan ang 2 bloodline, kaya mga demigod lang sila. Walang pakialam si Yezuan, at mabilis na pinagsama ang 2 linya ng dugo. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng mga bloodline ng Sword God. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng dugo ng Diyos ng digmaan. Nag-prompt muli ang system. Ang bloodline ng Sword God na ito ay nabuo sa pamamagitan ng fusion ng sword. Immortal Bloodline, Beast Envoy Bloodline, at Space-Time Bloodline,
habang ang War God bloodline ay nabuo sa pamamagitan ng fusion ng Immortal Zeusyan bloodline, Shanmokilin bloodline, at Immortal Divine Phoenix bloodline. Sinuri ni Yezuan ang kakayahan ng dalawang bloodline na ito at nabigla siya. Masyadong malakas, bagamat sinasabing hindi ito ganap na aktibo, at mayroon pa ring ilang mga kakayahan na hindi pa nabubunyag, ang kasalukuyang mga kakayahan ay sapat na upang labanan ang kalangitan. May tatlong advanced na ruta ang Sword God bloodline. Ang unang advanced na ruta ay tinatawag na God's Kendo, ang pangalawang advanced na ruta ay tinatawag na Sword God's Body, at ang ikatlong advanced na ruta ay tinatawag na Sword Attendant. Ang swordsmanship ng Diyos ay may ganap na pangunawa at ganap na kontrol sa espada bilang karagdagan sa dalawang kasanayan. Ang unang kasanayan, ang Divine Sword Art, ay maaaring magpa-condense ng heaven-shattering Divine Sword pagkatapos itong gamitin. Kung may natama ng Divine Sword na ito, kahit sino pa sila, agad silang papatayin. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang Divine Sword Art na ito lamang ay lubhang nakakatakot, dahil ito ay isang tunay na one-hit na kasanayan sa Nirvana. Kaya lang, ang cooldown ng mahiwagang kasanayang ito ay kailangang lumamo ng maraming espada para makabawi, katulad ng nakaraang Killing Down. Ang pangalawang kasanayan ay tinatawag na Sword Explosion. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, magagawa ni Yezuan na sumabog ang espada ng kalaban at makapagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Ang nasa itaas ay ang kakayahan ng advanced na ruta ng Kendo ng Diyos. Pagkatapos, ang pangalawang advanced na ruta, ang Sword God's Body, ay maaaring sugpuin ang 30% ng lakas ng nakapalibot na Noon Sword Cultivator, at 10% ng lakas ng Sword Cultivator. Sa madaling salita, kung wala kang espada, mapipigilan ka ng 30% ng iyong lakas, at kung mayroon kang espada, masusupol ka ng 10% ng iyong lakas. Kabanata 2037, may hawak ng quadruple bloodline. Bilang karagdagan, ang katawan ng Diyos ng espada ay maaari ding bawasan ang mga pinsala sa espada ng 30%, ngunit walang paraan para sa mga pinsalang iyon sa Sword Shi, ngunit si Yezuan ay may Ghost Armor, na maaaring makabawi sa pagkukulang na ito. Ang ikatlong advanced na ruta ng Sword God Bloodline, ang Sword Attendant, ay ang magpatawag ng Sword Attendant para tumulong sa labanan. Sa kasalukuyan, walang Sword Attendant, ngunit mayroong Sword God Clone, na siyang dating Sword Immortal Clone. Kung makukuha mo ang mga tinukoy na bagay, maaari mong ipagpatuloy ang pagbukas ng Escrimador, halimbawa, ang Escrimador na undead, Escrimador ng hayop, Escrimador na walang anino, at iba pa. Bagamat sinasabing maliban sa undead na Escrimador, ang iba pang mga Escrimador ay mamamatay, ngunit hanggat ang oras ng paglamig ay tapos na, maaari silang muling ipatawag, at walang limitasyon sa bilang ng mga Escrimador na ipinatawag sa bawat pagkakataon, si Yezuan ay maaaring ipatawag silang lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bawat tagapaglingkod ng espada ay may sariling katangian. Hanggat ito ay nakaon, pagkatapos ay makakakuha si Yezuan ng mga hindi inaasahang kakayahan. Halimbawa, ang Undead Swordsman, hanggat pinapagana ni Yezuan ang Undead na Swordsman, kung gayon si Yezuan ay maaaring magkaroon ng kakayahang muling mabuhay ng isang beses. Sa madaling salita, ang bawat katulong ng espada ay may kanya-kanyang katangian. Kapag na-activate na, si Yezuan ay makakakuha ng ilang mga kakayahan. Matapos basahin ni Yezuan ang tatlong advanced na ruta ng bloodline ng Sword God na ito, nabigla siya kaya hindi siya nakainik. Ito ay hindi pa ganap na nabuksan, ito ay napakahusay, kung ang bloodline ay ganap na nabuksan. Gaano ito kalakas? Gayunpaman, kung bakit medyo walang magawa si Yezuan ay ang dugo ng Diyos ng espada ay produkto ng pagsasanib ng dugo ng espada na walang kamatayan, dugo ng imperial na hayop, at dugo ng espasyo-panahon. Parang hindi prominent sa dugo. Maaaring sakop ito ng Sword Immortal Bloodline, o hindi pa ito nabubuksan. The time is gone, and the control of time is gone. Tila hindi na ako makakabasa ng mga file at makapatay ng mga halimaw sa hinaharap. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang bloodline ng Sword God na ito ay napakalakas na, pagkatapos ng lahat, ito ay isang demigod lamang. Pagkatapos, patuloy na tiningnan ni Yezuan ang bloodline ng God of War.
Ang bloodline ng God of War ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng bloodline ng Immortal Zusian, ang bloodline ng Shan Mokilin at ang bloodline ng Undead Phoenix. Ang bloodline na ito ay mayroon ding tatlong advanced na ruta. May tatlong epekto ang God of War Hegemony Advanced Route. Una, ang pangangatawan ng Diyos ng Digmaan, bilang karagdagan sa lubos na pagpapabuti ng pangangatawan, mayroon din itong epekto ng bloodline ng Undead na Diyos at Phoenix, na maaaring ibalik ang mga sugat ng walang hanggan. Pangalawa, sa madugong labanan, basta may sugat sa katawan, mapapabuti pa ang lakas. Kung mas malubha ang pinsala, mas mataas ang pagtaas. Ang epekto na ito ay maaaring isama sa sobrang pagbawi. Hanggat pinipigilan ng super recovery, hindi na mababawi ang injury. Ito ang dalawang epekto ng God of War, ang unang advanced na ruta ng bloodline ng God of War. Pagkatapos, mayroong pangalawang advanced na ruta, ang Diyos ng Bundok ng Digmaan, iyon ay, isang bundok ng banal na hayop ay maaaring ipatawag upang tumulong sa labanan. Ang ikatlong advanced na ruta ay tinatawag na God of War Domain. Ito rin ay isang kasanayan. Kapag nailunsad na ang domain ng God of War, mapipilitan ng isa na balutin ang isang tao at magkaroon ng one-on-one na labanan kay Yezuan. Sa larangang ito, tataas ang lakas ni Yezuan. Hanggat maaari niyang talunin ang kalaban, ang kanyang lakas ay maaaring mapabuti sa isang yugto ng panahon. Gayunpaman, kung matalo si Yezuan, ang kanyang lakas ay permanenteng mababawasan ng 10%. Ito ang epekto ng dugo ng Diyos ng Digmaan. Bagamat maraming bagay na mas mababa kaysa dati, para kay Yezuan, ang lakas ay bumuti. Dapat alam mo na ang dalawang bloodline na ito ay hindi pa ganap na nabubuksan. Kung sila ay ganap na nabuksan, sila ay tiyak na magiging mas makapangyarihan. Sword God Bloodline at War God Bloodline, bagamat mga demigod lang sila, pero mas pinagbuti nila ang lakas ko. Ngayon ay may lakas na ako para patayin ang Daojun ng buhay at kamatayan. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng Daojun at Daojun ng buhay at kamatayan. Si Yezuan ay isang pang-anim na ranggo lamang na Daojun, at hindi masamang magkaroon ng ganitong kumpiyansa. Sa oras na ito, siya pinakaasa na makahanap ng isang buhay at kamatayan Daoist upang labanan ang isang beses. Sa oras na ito, gayunpaman, may natuklasan siyang iba. Mayroon lamang dalawang demigod level na bloodline, at hindi ito mabibili, ibig sabihin, dalawang bloodline lang ang maaari niyang pagsamahin sa hinaharap. Bale, itong bloodline bar na ito ay nakatago rin tulad ng mga sistemang iyon, at bubuksan lang ito sa mga tiyak na oras. Sa pag-iisip nito, naalala ni Yezuan ang sistema ng sekta. Hindi ba ang sistemang ito ay nagbubukas lamang sa dulo? Gayunpaman, sa oras na ito, nakabuo ang system ng bloodline holder na may quadruple bloodline, patayin ang bloodline holder, at ang host ay makakatanggap ng reward. Biglang, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. May hawak ng bloodline. Nang marinig ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan, itong lalaking ito, oras na talaga. Nang malapit na siyang makahanap ng makakalaban, ang sistema ay nakabuo ng isa para sa kanya, hindi masama. Bagamat sinasabing ang anim na bloodline ay nagsanib sa dalawa, mayroon talagang ilang mga kasanayan na napanatili ng sistema. Halimbawa, Death Warrant, Eye of Assassination, Eye of Insight, at iba pa. Hindi alam ni Yezuan kung nasaan ang may hawak ng bloodline, kaya diretso niyang isinakripisyo ang Death Sword, at pagkatapos ay tinawag ang Sword God Clone, Heijao at Shulao para mag-set up ng mga depensa sa paligid. Ngayon, dalawang clone na lang ang natitira kay Yezuan, isang Diyos. Bago ang kanyang triple fusion, pagkatapos ng pagsasanib ng dugo, siya ay puwersahang pinagsama sa isa, iyon ay, ang Diyos. Tungkol naman sa dalawa pang clone, ang isa ay nasa mortal na mundo at ang isa ay nasa ikalawang langit. Kaya sa kasalukuyan, hindi na siya mapaghiwalay. Dahil dito, medyo nagsisi siya. Alam niya na ihihiwalay muna niya ang kanyang mga avatar, para magkaroon siya ng dalawa pang avatar. Sa kabutihang palad, sa mundong mortal at sa ikalawang layer ng langit, mayroon pa rin siyang clone ng Diyos ng Digmaan, kaya hindi na kailangang matakot. Nandoon siya, naghihintay ng ilang sandali. Pagkalipas ng ilang araw, may hiningang dumating,
at ang hiningang ito ay nasa antas ng isang dawas na pangsyam na ranggo. Ikaw ba yan? Isang binata ang tumingin kay Yezuan at sinabing may singkit na mga mata. Hinahanap mo ba ako? Tanong ni Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong bumaril ang binatang ito. Siya ang may hawak ng 4 na bloodline na nabuo ng system. Ang 4 na bloodline na ito ay ang bloodline ng Immortal Eye Unicorn, ang bloodline ng Undead Phoenix, ang bloodline ng Imperial Beast at ng Divine Envoy, at ang bloodline ng Immortal Executioner. Sa makatuwid, ang kanyang paraan ng apoy ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, ito ay walang silbi kay Yezuan. Bang! Ang naglalagablab na sword chi ay tumama sa Void Spirit God Armor, at agad na naglaho. Kasabay nito, mabilis na pinatay ng Sword God Clone ang likod ng kalaban. Gayunpaman, ito ay ang Sword God Clone lamang ng ika-6 na baitang Dao Jun, at ang lakas ng labanan ay medyo hindi pa rin sapat. Bagamat ang kalaban ay Sword Cultivator, ito ay napigilan ng Divine Sword Seal ng 10%. Bang! Ang sword energy ng Sword God Clone ay nablock ng apoy ng Bloodline Holder. Roll! Agad na tumalikod ang binata at naglaslas ng espada patungo sa clone ng Sword God, na mabilis ding kumilos. Pero sa ngayon, bitik, isang malutong na tunog ang biglang kumalat, at ang sundalong daw na nasa kamay ng binata ay direktang sumabog, at ang putol na talam ay agad na nanginig, na nagkamot ng maraming sugat sa kanyang katawan. Ang hakbang na ito, na pinagkadalubhasaan ni Yezuan pagkatapos isama ang dugo ng Sword God, ay tinatawag na pagsabog ng espada. Hindi ito inaasahan ng binata, nasugatan siya sa pagkabigla, at hindi man lang siya naglunsad ng pag-atake. Sa halip, nataman siya ng Sword God Clone at lumipad palabas. Sample, ikaw lang ba ang naglakas loob na kalabanan ako? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, mukhang nakaka-relax. Kabanata 2038 Spike. Gusto mong mamatay. Galit na galit ang binata, at agad na nagsimula ng matinding pakikipaglaban sa Sword God Clone. Ngunit bago sila nag-away ng ilang sandali, sumama sina He Jiao at Shu Lao. Paano kung mas marami ang mang-aapi ng mas kaunti, Kilin 100 Army? Galit na sigaw ng binata, at nagsimulang lumabas ang banal na enerhiya sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, daan-daang unicorn ang lumitaw sa kalangitan. Ang may hawak ng bloodline ay karapat-dapat na maging isang may hawak ng bloodline. Bago si Yezuan ay nagpatawag ng hindi hihigit sa isa, ngayon ang may hawak ng bloodline na ito ay direktang nagpatawag ng 100 unicorn. Kung mag-ipon ka ng apoy minsan, natatakot ako na makakapatay ka ng buhay at kamatayan daos, tama ba? Gayunpaman, ang ibig sabihin nito ay wala sa harap ni Yezuan. Lumabas ka, aking bundok. Bulong ni Yezuan. Nang bumagsak ang boses, isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na lumaki sa hangin. Lumingon ang lahat at nakita na ang gintong liwanag na ito ay naging gintong dragon. Sinulyapan ni Yezuan ang sistema at nalaman na tinawag itong Golden Dragon. Ang kakayahan ng God of War Mount na maaaring magpatawag ng ginto ay napakalakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa unang pagkakataon na ipinatawag, lumitaw ang isang gold level na dragon. Huho! Sa sandaling lumitaw ang gintong dragon, agad itong tumawid sa kanyang buntot, direktang sumasabog sa 12 ng mga unicorn. Bilang karagdagan, ang mga unicorn na iyon ay mabilis na umatake, ngunit nakakagulat na sila ay walang silbi sa gintong dragon na ito. Hindi lamang iyon, ang mga kaliskis ng gintong dragon ay patuloy na magpapaputok ng mga ginintoang sinag, na pinapatay ang natitirang mga unicorn. Nakakakilabot, nakakatakot kaya, nang makita ng binata ang kanyang daang unicorn na nolipol sa isang iglap, natakot siya na parang hindi siya kalaban sa gintong dragon na ito. Maglakad, ang binata ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, tumalikod at tumakbo. Gusto kong tumakbo, huli na. Umiling si Yezuan, kumislap ang kanyang mga mata, at gumamit siya ng isa pang whole card. Divine Sword Art. Ang isang banal na espada ay pinalapot sa hangin, at pagkatapos ay nilaslas sa isang iglap. Diyos, ang lahat ng ito ay napunit. Bago pa makapag-react ang binata, nahulog na ang banal na espada, hiniwa siya sa kalahati, at pagkatapos ay nahulog siya. Divine Sword Art,
Ang kapangyarihan ay talagang pambihira, ito ang tunay na one-hit kill. Ang malas na bastard na ito ay ang pinakamahinang bloodline holder na nakilala ko, ngunit mayroon pa rin siyang quadruple bloodline. Walang magawang umiling si Yezuan, ngunit hindi nakapagtataka. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay may 4 na linya ng immortal na antas ng dugo, at mayroon siyang double demigod level na bloodline. Kaya lang, ang Divine Sword Art na ginamit kanina ay nangangailangan ng maraming swordsman para magpalamig, kung hindi, hindi na ito magagamit muli. Ang mga sundalong Daoist na gawa sa Taoism ay dapat magkaroon ng higit na karanasan kaysa sa mga ordinaryong sundalong Daoist. Sa pag-iisip nito, ginagamit ni Yezuan ang forging function sa God-level swallowing system, at pagkatapos ay gumagamit ng ilang Daoist species bilang mga materyales para gumawa ng mga Daoist na sundalo. Pagkatapos, lemunin mo lahat. Divine Sword Art, direktang naibalik sa 50%. Dahil mababa ang aking kaharian, ang mga bagay na nakukuha ko ay mas mahalaga, at mas madaling mabawi pagkatapos gamitin ang Divine Sword Art. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan, ngunit dahil sa pagsasanib ng dugo, ang kanyang one-hit kill sword at walang kapantay na pares ng mga espada ay nawala, kaya plano niyang pagsamahin at huudin ang espada ng buhay at espada ng kamatayan. Ding, nakukuha ng host ang tibak ng buhay at kamatayan. Nag-prompt ang system. Ang life and death sword na ito ay umabot na sa antas ng buhay at kamatayan ng mga sundalong tao, at ito ay napakaangkop para kay Yezuan na gamitin ngayon. Sadyang ang espada ng buhay at ang espada ng kamatayan ay orihinal na bagay ng pamilya Jiang, ngunit ngayon ay hiniram sila ni Yezuan at ibinalik ang mga ito sa hurno para sa pagpapanday, na medyo hindi makatwiran. Gayunpaman, ang bagay na ito ay madali ring lutisin, basta't ito ay nagbibigay ng ilang benepisyo sa pamilyang Jiang. Si Jiang Lingguang, ang matandang panginoon ng pamilya Jiang, ay isa lamang unang ranggo na Daoist, at si Yezuan ay isa na ngayong ika-6 na ranggo na Daoist, at pinatay niya ang halimaw ng buhay at kamatayan. Kumuha lang ng isang bagay, ang pamilya Jiang ay maaaring maging napakasaya. Sa sandaling ito, nabasag lang niya ang kawalan at bumalik, at pagkatapos ay diretsyong umalis. Ngayon, nalutas na niya ang lahat, ngunit sa susunod, mayroon siyang bagong layunin, na magbukas ng bagong lingkod ng espada. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga materyales para sa Purple Gold Swordsman ay tila medyo madaling makuha. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Undead Swordsman ay may kakayahang mag-undead, at napakatalas. Para naman sa Purple Gold Sword Attendant na ito, isa rin itong Sword Attendant na may napakalakas na depensa, na nagbibigay daan kay Yezuan na maunawaan ang husay ng Purple Gold Divine Armor. Ang Zijin Divine Armor ay sobrang defensive, at pinagsama sa Ethereal Divine Armor, na immune sa lahat ng pag-atake ng enerhiya, ito ay masasabing halos hindi magagapi. Ang dahilan kung bakit pinili ni Yezuan na buksan muna ang Purple Gold Sword Servant ay dahil sa memorya ng Quadruple Bloodline Holder kanina lang, mayroong isang Purple Gold Stone, na siyang material para sa pagbubukas ng Purple Gold Sword Servant. Gayunpaman, mayroon lamang isang Purple Gold Stone, at isang malaking halaga ng Purple Gold Stone ang kailangan para mabuksan ang Purple Gold Sword Servant. Ang may-ari ng bloodline na ito ay tinatawag na Dai Hao. Sa ari-arian ng pamilya Dai ng kanyang pamilya, mayroong isang purple na gintong bato na ugat. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at itinapon ang katawan ni Dai Hao sa isang tunay at pekeng maskara, at pagkatapos ay itinago niya ang kanyang sarili bilang Dai Hao. Sa sandaling ito, sumugod lang siya sa bahay ni Dai. Ang isang tunay at pekeng maskara ay isang magandang magic weapon. Hanggat hindi ito ginagawa ni Yezuan sa kanyang sarili, hindi makikita ng iba na siya ay peke. Kaya naman, matagumpay niyang napasok ang pamilya Dai. Ang Dai Hao na ito ay talagang batang pinuno ng pamilya Dai. Hindi mababa ang kanyang katayuan. Dapat ay makapasok siya sa minahan ng Zijin. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, tumangay lang patungo sa minahan ng Zijin. Habang nasa daan, sunod-sunod na binati ng mga angka na iyon si Yezuan, at hindi nag-abala si Yezuan na bigyang pansin sila, para hindi malantad. Maya-maya, dumating siya sa entrance ng Purple Gold Vein sa likod ng bahay ni Dai. Kakabukas pa lang ng Purple Gold Vein na ito, at marami pa ring Purple Gold Spider dito na kailangang linisin.
Matapos itong isipin ni Yezuan, pumasok siya. Ang mga purple gold spider na ito ay halos lahat ng mataas na antas ng Daojun, at hindi marami ang nakarating sa buhay at kamatayan na Daojun. Sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, hindi na kailangang katakutan sila. Ang lugar na ito ay napakaangkop para sa karanasan, kaya maraming mga alagad ng Dai ang nagsama-sama upang makapasok. Direktang iniwasan ni Yezuan ang mga disipulong ito ng pamilya Dai, at pagkatapos ay nagsimulang magsanay. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga lilang gintong bato ang mayroon sa lilang gintong minahan. Ang nasa tiyan kunring ni Dai Hao ay nakuha rin niya sa paglalakad papasok at labas. Upang mapabuti ang kahusayan, nagpadala si Yezuan ng ilang sword god clone na magkasama, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, nakakuha lamang siya ng 10 purple na gintong bato. 10 purple gold stones sa kalahating araw, ngunit kailangan ko ng 10,000 purple gold stones para mabuksan ang purple gold sword servant, hindi ba't aabot ito ng higit sa 1 taon? Nagdilim ang mga mata ni Yezuan. Kung siya ay hihilingin na gumugol ng 1 taon upang ayusin ang isang purple gold sword attendant, papatayin niya lamang siya. Dapat mong malaman na ang oras ay napakahalaga sa kanya. Sapat na ang 1 taon para makalusot siya ng ilang beses, maging ang emperador. Sa makatuwid, nagpasya siyang gumamit ng ibang paraan. Bagamat medyo hindi nararapat, sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas, hindi ito nakakagulat. Ang pamamaraang ito ay magnakaw. Kabanata 2039 na Need for Purple Gold Stone. Malaking pamilya din ang pamilya Dai. Mayroong libu-libong tao na nakapasok sa minahan ng Zijian. Si Yezuan ay nakatagpo na rin ng maraming grupo noon, kaya nagpasya siyang pagnakawan ang mga taong ito ng Taoismo. Ang mga taong ito ay hindi nagkasala ng kamatayan, kaya ang kanyang ideya ay sapilitang dalhin sila sa lugar ng paglunok, at pagkatapos ay gamitin ang sistema upang puwersahang haburin ang Taoismo ng kabilang partido. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang Purple Gold Stone, at makukuha mo ang Dao Sid, na talagang pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa susunod na mga araw, galit na hinahanap ni Yezuan ang mga anak ng pamilya Dai. Makalipas ang 3 araw, nakakolekta na siya ng 2,000 Purple Gold Stones, ngunit mahaba pa ang mararating bago buksan ang Purple Gold Sword Servant. Gayunpaman, sa oras na ito, hiyang, sunod-sunod ang malutong na tunog sa mga tainga ni Yezuan, at itinaas niya ang kanyang mga kilay, medyo kakaiba. Ang tunog na ito ay hindi tunog ng mga tao na nakikipaglaban sa Purple Gold Spider, ngunit ang tunog ng mga sandata na nagbabanggaan. Nagmamadaling lumapit si Yezuan upang tingnan at nalaman na mayroon talagang 2 grupo ng mga taong nag-aaway, ang isa ay disipulo ng pamilyang Dai, at ang isa, hindi alam ni Yezuan kung sino yun. Gayunpaman, ang kapangyarihang lumaban ng kabilang partido ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga anak ng pamilya Dai. Young Patriarch, kabilang sila sa pamilya Tan. Biglang may nakakita kay Yezuan at mabilis na sumigaw. Ang pamilya Tan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, mabilis na hinanap ang kanyang memorya, at nalaman na ang pamilyang Tan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa pamilyang Dai. Paano nila biglang napatay ang Zijian Mine? Kakaiba, sa anumang kaso, kailangan pa ring kumilos ni Yezuan, pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang batang patriarch. Ang lakas ng pamilyang Tan na ito ay hindi masama, ngunit kung wala sila sa larangan ng buhay at kamatayan, hindi pa rin sila sapat upang makita sa harap ni Yezuan. Hindi nagtagal, lahat ng mga taong ito ay hinarap ni Yezuan, kasama ang pamilya Dai. Pagkatapos, hinanap ni Yezuan ang kanilang mga kaluluwa at nalaman na ang miyembro ng pamilyang Tan na ito ay nasa ilalim lamang ng utos ng mga clan elders upang agawin ang Zijian or Vayne. Medyo kakaiba si Yezuan, dahil ang pamilya Dai at ang pamilya Tan ay hindi nabasag ang tubig ng ilog noon, at ngayon ay medyo kakaiba na bigla silang dumating upang sakupin ang minahan ng Zijian. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang buong Zijian Mine ay ibigay sa pamilya Tan, ang pamilya Tan ay hindi maaaring tumingin ng masama dito. Gayunpaman, sa oras na ito, However, balita ko nasa Zijian Mine ka. Biglang lumiwanag ang communication token. Ang isa pang piraso ng token ng komunikasyon na ito ay nasa ulo ng pamilya Dai, iyon ay, ang ama ni Dai Hao. Nasa Zijian Mine ako, anong meron?
Sumagot si Yezuan sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Dai Hao. Lumabas ka, gustong sakupin ng pamilyang Tan ang Zijin Mine, at magpapadala ako ng susando sa'yo. Sabi ng pinuno ng pamilya Dai. Paano ito nangyayari? Nalilitong tanong ni Yezuan. Dahil siya ay sarili niyang anak, ang pinuno ng pamilya Dai ay walang itinago, at direktang sinabi, sa kalaliman ng Purple Gold Mine, isang top-quality purple goldstone ang biglang natagpuan. Hindi ko alam kung sino ang nag-leak ng balita at nagpasa ng balita sa pamilya Tan. Magandang lilang gintong bato. Nang marinig ito, maaaring maunawaan ni Yezuan. Ang isang mataas na kalidad na lilang gintong bato ay higit na mahalaga kaysa sa isang ordinaryong lilang gintong bato. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang patak ng lilang gintong likido sa pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato, na siyang material para sa pagpapanday ng mga artifact na quasi-emperor. Malamang nandito ang pamilya Tan para dito. Itong top-quality purple goldstone pa rin ba sa lalim ng Purple Gold Mine? Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Yes, after we found out that time, due to some reasons, we could not mine it, so we set up a formation. Ngayong nag-leak na ang balita, ayoko nang mag-alala pa. Kaya ibigay na natin ang Zijin or Vein sa pamilya Tan, para hindi makaprovoke ng pagpatay. Disaster, sabi ng pinuno ng pamilya Dai. Gayunpaman, kahit na isuko ang Zijin or Vein, ibibigay ba ng pamilyang Tan ang gayong gantimpala? Tanong ni Yezuan. Ang output ng mataas na kalidad na purple na gintong bato ay napakaliit, kahit na ang mataas na antas ng buhay at kamatayan na Daojun ay magagalaw nito. Ang purple na gintong minahan na ito ay talagang gumawa ng isang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato, na tumama na sa kalangitan. Malaki ang posibilidad na harangin ng pamilyang Tan ang balita, o sirain pa ang pamilya Dai. Kahit ano pa, huwag tayong lumaban, kung hindi ang kahihinatnan. Path. Bago pa matapos magsalita ang pinuno ng pamilya Dai, lumabas ang isang malutong na boses, na sinundan ng tunog ng puff. Ang boses na ito ay umabot sa pandinig ni Yezuan sa pamamagitan ng communication token, na naging sanhi ng paglubog ng kanyang kutis. Ang ulo ng pamilyang Dai, na nasa antas ng buhay at kamatayan, ay malamang na pinatay. Ang pamilyang Tan, talagang mahirap gawin ito ng paulit-ulit, at talagang malupit na magsimula. Gayunpaman, kung ito ay ibang pamilya, natatakot ako na gagawin nila ang parehong. Kung malaman ng isang puwersang mas malakas kaysa sa pamilyang Tan na mayroon silang Zijin liquid, magdudulot din ito ng kamatayan. Ngunit, ano ang kinalaman nito kay Yezuan? Malalim ba ang top-grade purple na gintong bato? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, interesado na siya sa mataas na kalidad na purple na gintong bato. Kung tutuusin, kung kukuha siya nitong mataas na kalidad na purple na gintong bato, sapat na ito para i-activate ang Purple Gold Sword Attendant, at hindi na kailangang gumugol pa ng oras sa pagkolekta ng Purple Gold na bato. Sa ngayon, hinayaan na lang niyang magtipon ang 3 Sword God clone patungo sa kailaliman. Sa daan, marami rin siyang nakilala mula sa pamilya Dai at sa pamilya Tan, na lahat ay nilinis niya ng walang exception. Dapat sabihin na ang lakas ng pamilya Tan ay talagang napakalakas, isang antas na mas mataas kaysa sa pamilya Dai. Mayroong mataas na antas ng mga Daojun sa lahat ng dako, ngunit ito ay napakahina para kay Yezuan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa kailaliman ng Zijin or Vein. Sa oras na ito, may malalakas na ingay sa loob, dapat ay isang tao mula sa pamilyang Tan ang sumisira sa pormasayon. Hindi mahina ang hininga, natatakot ako na may buhay at kamatayan Daojun. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay direktang hinayaan ang Sword God clone na lumabas. WHO, boom, boom, boom. Maya-maya pa ay, narinig na ang ingay ng away mula sa loob. Ang invincible na Sword God clone ay direktang nakipaglaban sa isang grupo ng mga master ng pamilyang Tan. Sa isang kaaway na kasing dami ng isa, hindi ito kasinungalingan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang pamilya Tan ay hindi lumalabag sa linya, ngunit umaatake sa buhay at kamatayan ng monarko ng isang pamilyang Dai. Ang Panginoon sa buhay at kamatayan ng pamilyang Dai na ito ay may pananagutan sa pagbabantay sa pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato.
Pagkapasok ng pamilya Tan ay hinarang siya dito kaya nagsimula ang laban. Narinig ko na ang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato ay mas mahirap kolektahin. Kung ang isa ay hindi mag-iingat, ang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato ay madudurog, at pagkatapos ay ang patak ng lilang gintong likido ay mawawala sa pagitan ng langit at lupa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung ang mga kayamanan ng langit at lupa ay mawala, kahit sino pa sila ay iiyak hanggang mamatay, kaya't ang pamilya Dai ay hindi na nakolekta at naghanap ng paraan. Gayunpaman, nagpasya siyang tingnan ang sitwasyon sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang antas ng buhay at kamatayan daw Jun. Hayaan silang lumaban muna, at pagkatapos ay siya ay kukunan pagkatapos ng labanan, na kung saan ay magiging mas maginhawa. Boom! Ang labanan sa loob ay napakatindi, at si Yezuan ay naghihintay sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natapos na ang labanan. Sa ngayon, pumasok si Yezuan na nakasuot ng Void Spirit Armor. WHO, isang malakas na sigaw ang dumating. Si Yezuan, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay talagang natuklasan. Kung gayon, pagkatapos ay patayin. Kaagad, lumitaw ang Sword God Clone, He Jiao, at Shu Lao, at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake. Kabanata 2040 Purple Gold Swordsman. Sa isang sandali, lahat ng mga tao sa pamilya Tan, maliban sa buhay at kamatayan na si Dao Jun, lahat ay nahulog. Sa oras na ito, si Yezuan ay nasa antas na ng ikapitong ranggo na Dao Jun, at hindi siya walang halaga sa harap ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang kinatatakutan niya ay ang ibang partido ay sirain ang top grade na purple na gintong bato. Tapos ngayon, hindi na niya magagamit ang time rewinding skill. Kapag ang pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato ay nawasak, ang patak ng lilang gintong likido sa loob nito ay mawawala sa pagitan ng langit at lupa, na napakasayang. Mamatay. Agad na pinatay ng master ng pamilyang Tan ang 3 sa mga clone ng Sword God. Sa kabilang panig, si Yezuan, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay tahimik na pumasok sa Porma Sion upang suriin itong mabuti. Nakakalungkot na hindi niya nakita ang top grade na purple na gintong bato, at hindi rin niya ito nakita sa Chenkun Ring ng iba pang mga bangkay. Tila ito ay kinuha ng buhay at kamatayan Daoist. Kung ganun, madali lang gawin, dumiretso na tayo. Sa isang iglap, ang The Wist of Life and Death na ito ay inatake ng quartet at direktang tinamaan ng malakas. Maglakad. Ang mukha ng buhay at kamatayan na si Dao Jun ng pamilyang Tan, mabilis siyang tumalikod at umalis, at nagmamadaling lumabas ng Porma Sion. Hindi ganoon kadaling umalis. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at kasama ang Sword God Clone, itinuon niya ang mata ng pagpaslang at lumipad sa likod ng kalaban. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw at nakapasok sa pagitan ng dalawa. Boom! Isang alon ng hangin ang dumaan, at ang mga pag-atake ni Yezuan at ng Sword God Clone ay parehong naharang. WHO. Nagmamadali itong sinulyapan ni Yezuan, hindi pamilyar ang bisita, tila ito ang pamilyang Tan. Gayunpaman, ang kaharian ng dumating na pamilyang Tan na ito ay maaaring umabot sa antas ng pangalawang ranggo. Na Dao Jun ng buhay at kamatayan. Umalis ka, hinaharangan ko siya. Sigaw ng bisita at inatake si Yezuan. Hindi ba ito ang pangalawang ranggo na Dao Jun ng buhay at kamatayan, natatakot sa iyo? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang gumamit ng whole card. Bundok ng Diyos ng Digmaan. Sa tuwing ginagamit niya ang God of War Mount, iba ang ipinatawag niya. Sa huling pagkakataong nagpatawag si Yezuan ng gintong dragon, sa pagkakataong ito ay isang golden saber-tooth na tigre. Ang nakasisilaw na gintong liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa buong purple gold vein, na sumasakop sa purple gold na liwanag. Isang sagradong aura ang kumalat, at ang pangalawang ranggo na Dao Jun ng buhay at kamatayan ay mabilis na umatras. Tumawag ka. Ang golden saber-tooth na tigre ay naging isang bahid ng gintong liwanag at tumangay patungo sa pangalawang ranggo na dawis ng buhay at kamatayan. Roll! Galit na sigaw ng lalaki, itinaas ang kamay at damapo sa golden saber-tooth na tigre, ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala sa golden saber-tooth na tigre. Path! Sa malutong na tunog,
Ang mga balikat ng pangalawang ranggo na Daojun ng buhay at kamatayan ay direktang nakagat ng gininto ang tigre na may ngiping saber, na tumutulo ng dugo. Mabilis na sumunod sina Yezuan at Jansayan clone, pabalik-balik na umaatake. Hindi nagtagal at ang pangalawang ranggo na Daojun ng buhay at kamatayan ay natusok sa kanyang ulo ng mga pangil ng golden saber-tooth na tigre, at siya ay nahulog. Pagkatapos, mabilis na inalis ni Yezuan ang katawan ng tao, at sabay na inutusan ng golden saber-tooth na tigre na ituloy ang umalis na first rank life and death dawis. Maya-maya, kinaladkad ng golden saber-tooth na tigre ang katawan nito pabalik. Nakakalungkot lang na nadismaya si Yezuan na wala sa Chenkun rings ng dalawang taong ito ang walang top-grade purple na gintong bato. Kakaiba, sumimangot si Yezuan at nagmamadaling hinanap ang mga kaluluwa ng lahat. Noon lang niya nalaman na ang top-grade purple na gintong bato ay nabasag, at ito ay nasa labanan sa pagitan ng pamilya Dai at ng pamilyang Tan. Ang pamilya Daojun Dai, na nagbabantay sa top-grade na purple na gintong bato, ay piniling sunugin ang lahat ng jade at bato matapos malaman na ang master ay namatay sa labanan, sinira ang top-grade na purple na gintong bato, at ang patak ng purple na gintong likido ay kumalat din sa pagitan ng langit at lupa. Ang Zijin Liquid ay isang magandang bagay para sa pag-forging ng mga quasi-emperor artifact, at ito ay napakahalaga. Bagamat medyo nagsisisi si Yezuan, ang bagay na ito ay hindi kailangan para sa kanya. Mabilis siyang bumalik upang tingnan at nakita ang sirang top-quality purple gold na bato. Ito ang kailangan niya. Sa panahon ng labanan ngayon, hindi niya napansin na nalilito niya ang mga top-grade na purple na gintong bato sa mga ordinaryong bato. Ngayon, sa wakas nakuha na. Ding, binuksan ng host ang Purple Gold Sword Servant. Isang system beep ang tumunog. Matapos lamunin ni Yezuan ang mga fragment ng pinakamataas na kalidad na Purple Gold na bato, sa wakas ay binuksan niya ang Purple Gold Sword Servant. Sa ngayon, ipinatawag niya ang Zijin Sword Attendant. Ang Purple Gold Swordsman na ito, na nakasuot ng purple armor at may hawak na malaking espada, ay mukhang napakalakas. Matapos buksan ni Yezuan ang Zijin Sword Servant, natanto din niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Zijin Divine Armor. Ang Purple Gold Divine Armor ay may napakalakas na defensive power, at pinagsama sa haka-haka na Divine Armor na immune sa mga pag-atake ng enerhiya, kahit na ang isang middle level na buhay at kamatayan na Daoist ay maaaring hindi makapagdulot ng banta kay Yezuan. Hoy, ang Purple Gold Swordsman na ito ay gagawa din ng Purple Gold Stone paminsan-minsan. Ang kalidad ng Purple Gold Stone na ito ay gaganda habang bumubuti ang aking kaharian. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang pinapunta ang Zijin Sword Attendant sa Swallowing Space. Ayon sa kasalukuyang rate ng daloy ng Devouring Space, ang isang top-grade na purple na gintong bato ay maaaring magawa sa loob ng halos 10 araw, na napakahusay. Gayunpaman, ang top-grade na purple na gintong bato ay iba sa natural na nabuong top-grade na purple na batong ginto, at walang purple na gintong likido para sa pag-forging ng mga quasi-emperor na artifact dito. Gayunpaman, masaya si Yezuan. Sok, pagdating ng panahon, kung gagamitin mo itong top-quality purple goldstone para itago ang langit at tawirin ang dagat, siguradong malaki ang kikitain mo. Si Yezuan Li ay namumulaklak. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon pa siyang isang bagay na dapat gawin. Bagamat sinabing walang kinalaman sa kanya ang pamilya Dai, kung tutuusin, dahil sa pamilya Dai kaya siya nagsimula sa Purple Gold Sword Servant, at ngayon ay maaaring nawasak na ng pamilya Tan ang pamilya Dai. Ang paghihiganting ito ay kailangan pa ring tulungan. Ang pangalawang ranggo na dawis ng buhay at kamatayan ngayon lang talaga ang pumatay sa ulo ng pamilyang Dai. Ngayong patay na siya, wala nang dapat ikatakot ang iba. Hindi nagtagal, ang purple gold vein na ito ay nilinis ni Yezuan at ng iba pa. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Dai ay kinuha ni Yezuan. Para sa mga miyembro ng pamilyang Tan, sila ay direktang pinatay ni Yezuan. Nang umalis si Yezuan sa minahan ng Zijin at dumating sa pamilyang Dai, nalaman niyang umatras na ang mga amo ng pamilya Tan. Alam mo ba ang balita na nabasag ang top grade na purple na gintong bato? O alam mo ba ang balita na ang ikalawang gradong buhay at kamatayan na si Daojun ay nasira sa Purple Gold Mine? Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, ngunit hindi na mahalaga. Ang pamilyang Tan,
Sasamantalahin niya ang sitwasyon at sisirain ito. Pero bago iyon, kunin muna natin ang pamilya Dai. Pagkatapos kong lumunin ang Daoist na binhi ng pangalawang ranggo na buhay at kamatayan na si Dao Jun, ang kaharian ay tumawid sa ikawalong ranggo na Dao Jun, at maging ang Divine Sword Art ay nakabawi, sinira ang isang pamilyang Tan, hindi na ako kailangang ipadala. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso, at hinayaan ang Sword God clone na lumabas. Pagkaraan ng 3 araw, ang Sword God clone ay dumating sa bahay ni Tan, at pagkatapos ay ipinatawag si Zhejian Sword Attendant, He Jiao, at Shu Lao. Kaagad, isang madugong bagyo ang sumiklab sa pamilyang Tan, at ang natitirang dalawang pangalawang ranggo na Dao Jun ng buhay at kamatayan ay hindi napigilan, at pareho silang namatay sa trahedya. Sa huli, ang pamilyang Tan ay tinanggap din ni Ye Zuan sa Devouring Space. At sa pagkakataong ito, hindi gumalaw ang Diyos ni Ye Zuan. Kung hindi gumagamit ng lahat ng uri ng trump card, ang lakas ng Zhejian Swordsman ay mas malakas kaysa sa clone ng Sword God. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang Zhejian Sword Attendant ay isang puppet lang, at ang kakayahan ng Sword God clone ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang Sword God clone ay hindi lamang hindi magagapi, ngunit nagagamit din ang mga kakayahan ni Ye Zuan at ipinatawag si Shu Lao at iba pa. Sa madaling salita, ito ay isa pang Ye Zuan, at ang Zhejian Sword Attendant ay isa lamang fighting puppet.